Pandaigdigang balita po tayo mga sangkay, ang Taiwan daw po at China ay may panibago na naman pong harapan dyan po sa karagatan mga sangkay na malapit po sa Taiwan. Nako, ang tanong dito, ano ba, papalapit na ba ang China at Taiwan sa malaking digmaan? At alam nyo guys, delikado pa naman po ito kung sakasakali na mag-trigger po ito at pumutok ang digmaan, malapit na malapit po ang Pilipinas sa Taiwan. At kapag nangyari ito mga sangkay, ayon nga po sa mga analyst, no, possible daw po madamay ang Pilipinas. Kaya ipag-pray po natin na hindi mangyari. Pero ayun nga po mga sangkay, tingnan po natin, nagkaharapan na naman daw po ang China at saka Taiwan. Pag-usapan po natin ito. Bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, so ito nga po ang balita. Nagkaroon na naman daw po ng clash o banggaan. I don't know kung ano po itong clash na ito. Nagkabakbakan ba mga sangkay? Nagkatutukan? Ito pong Taiwan at China sa may Pratas Island. Malapit po ito sa Taiwan. A fresh maritime standoff is unfolding between China and Taiwan. The Coast Guard vessels from both sides faced off near the Taiwan-controlled Pratas Islands in the South China Sea. The confrontation comes amid rising military activity and growing defense preparations in Taiwan. These are the images of the latest standoff between the two nations. Okay, so ito daw po yung video nakuha ng standoff, yung face-to-face ng Taiwan at China. Taiwan's Coast Guard says that a Chinese Coast Guard vessel entered restricted waters near the Pratas Island, which is also known as Dongsha. Taiwan says the Chinese ship ignored warnings, accelerated and altered course towards the island. Okay, so ayan po yung, ito, very familiar po ito. Ganitong klaseng barko lagi ang umaatake sa Pilipinas, mga sangkay, sa mga Coast Guard po natin. Pero dito sa Taiwan, nakahanap po talaga yung China ng katapat. Kasi ang Taiwan, bagamat maliit lamang po sila at hindi nga po kinukonsidera sila na separate na bansa sa China, pero pinapalagan po nila itong mga barko ng China. Tingnan nyo naman mga sangkay kung paano po nila pinapalayas itong Chinese vessel. Taiwanese vessels responded with close-range maneuvers. Both sides exchanged warnings over radio communications. Tapai has described this incident as a deliberate provocation. It says that this was the third Chinese maritime incursion near Taiwan in the past month. Okay, so pangatlo na daw po ito mga sangkay. Siguro sa taong to, mukhang pangatlo na po ang harapan nila mga sangkay. At ang matindi pa po dito, napapadalas po yung military activity ng China dyan po sa paligid ng Taiwan. Sobrang liit lamang po ng Taiwan eh. Napakaliit lamang po nila ngayon mga sangkay itong kanilang isla, no? At kung ikukumpara po natin sa China, ito tingnan po ninyo yung mapa ng Taiwan. Okay, so eto mga sangkay, tingnan po ninyo yung mapa ng Taiwan. Napakaliit lamang po talaga. Ito lang oh. Kung titingnan po ninyo, yung Taiwan para lamang po siyang tuldok compared sa ayan. Palakihan ba to? Ito yung Pilipinas, tingnan po ninyo. Ito yung Pilipinas, napakalapit lang. Ito yung Taiwan. Tapos ito yung Hong Kong, ito yung Macau, ito yung mainland China. So napakalawak mga sangkay, no? Tingnan pa natin yung ibang napakalit lang po talaga ng nila. Kiniklaim nila na isa na po silang bansa, may sariling soberanya mga sangkay, pero ang China kasi hindi po tinatanggap ito. Kasi para sa kanila, ang Taiwan ay bahagi po ang Taiwan ng kanilang One China policy. Ayan po mga sangkay, oh. Ito yung China, sobrang laki ng China eh. Ito po yung Taiwan. So,
Ito yung Pilipinas, mga sangkay. Ito yung sinasabi ko na malapit lang po ang Taiwan sa Pilipinas. So kung magkakaroon po ng bakbakan itong dalawa, marami po tayong isla dito mga sangkay, kagaya po dito sa Babuyan Islands. Ayan po, sobrang lapit. So sabi nga po ng mga eksperto, kapag ka bakbakan at sinugod po ng China itong Taiwan, kasi madalas po nagkakaroon po sila ng military drill itong China dito bandaw. Malapit lang po sa Taiwan. So kapag ka nagka-enkwentro itong dalawang to, marami daw po sa mga Taiwanese, wala daw po tayong choice kundi tanggapin yung mga hihingi ng saklolo dito. So kapag nangyari yun, ang China, yayariin din po tayo. So talagang nasa crucial stage. At ayon nga po sa mga balibalita, by 2027, pinaplano na po, nakaset na daw po talaga yung schedule para atakihin itong Taiwan at ibalik sa kontrol ng China. So nagkaroon po ng konfrontasyon itong dalawang bansang na nag-aagaw po mga sangkay ng teritoryo din. Kasi actually yung Taiwan, kiniklaim din po nila mga sangkay na sila ang may-ari ng buong China. Ang naman, mga sangkay, ang Beijing naman, naninindigan na hindi, kami dapat ang mangibabaw dito. Yan o, yung mga warning nila. The maritime confrontation comes against the backdrop of wider military pressure from Beijing. Taiwan says that China has stepped up naval, coast guard, and air activity around the island. According to Taiwan's defense ministry, dozens of Chinese military aircraft and multiple naval vessels were detected operating near Taiwan in the recent days. China considers Taiwan part of its own territory. Beijing has repeatedly refused to rule out the use of force to achieve reunification. Chinese officials maintain that activities around Taiwan are aimed at safeguarding what they call national sovereignty. Taipei is also expanding its anti-ship missile arsenal. Reports suggest that Taiwan plans to more than double its stockpile by 2029. Now, this strategy is designed to deter any blockade or invasion attempt. So, yun po, ang Taiwan po talaga ngayon nagpapalakas po ng kanilang mga pandigma. Taiwanese President Lai Ching-te has also pushed for higher defense spending and faster military modernization. The United States remains Taiwan's most important security partner, but questions have now emerged after President Donald Trump's recent visit to Beijing, where Trump had suggested future arms sales to Taiwan could become part of the broader negotiations with China. Okay, so ayun na nga po ang usap-usapan dyan na mukhang pababayaan daw po ng Amerika itong Taiwan. Kasi nagkita na po si Trump at saka si President Xi. Well, ito po ngayon mga sangkay ay mukhang lumalala ang sitwasyon. Dati, puro Pilipinas at China eh. Ngayon, Taiwan at China po ang nagkakabanggaan at ang Taiwan pumapalag po talaga. No? So, ano sa tingin nyo mga sangkay? Malapit na ba ito sa digmaan? Ako, kung akong tatanungin, wag naman po sana, no? Ang bihira. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Wag nyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.